Alright. Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Hinihingal ako. Okay, so good morning night sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At eto nyo na rin, nauna sa inyong pumasok. So ito ho si VP Sara, nagpasabi na hindi po siya sisipot sa SONA. Ayos. So katulad nito nila yung mga Vice President, si Noli De Castro, uh, Jejo Marbinay, and then Lenny Robredo. So yan po. At ang pang-apat pong i-snub sa State of the Nation Address ni PBBM ay ang kanya mismong Vice President. Nako, grabe ano? hindi naman ba kaya ito pambabastos? 'Di ba? Sa tingin niyo? Ganun agad ang banat no? Putya. Pang ilang SONA pa lamang po ito ni PBBM? Pangalawa. Pangatlo, tama? Oo. Hindi, pangalawa lang, tama. Itong SONA ni PBBM. So, alam nyo na. Kilala nyo na si Inday. Ito pa ho ang nakaka-insulto dito. Ha? Tinanong kasi siya ng mga reporter kung siya ba ay dadalo sa State of the Nation Address. Ang sagot niya, hindi. Hindi ako pupunta sa SONA. Sabi niya, I am appointing myself as the designated survivor. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? As the designated survivor. Oh. So ano to? Pang-iinsulto sa ating presidente. Oo, pangatlo nga eh. Naalala ko yung pangalawa, yun yung ano rin kami ni Go Philippines. Antindi, no? Hindi, alam niyo para sa akin para sa akin bakit? Kailangan ba ang Vice President doon? Presidente naman po yung mag-i-State of the Nation address, di ba? So, ano naman ngayon kung walang 'di ba? Kung wala naman doon ang mga Vice President. At least, 'di ba nagpakita na 'to ng kanilang pag-uugali. Ito na naman tayo balik na naman po ang Pilipinas doon sa mga warlord politicians. 'Di ba? Yung tipong kapag hindi ko kasundo, hindi ako binigyan ng pira. Nagre-rebuild ako. Yung mga style na ganyan. Magagalit ako, hindi ako kakain, parang batang maliit na mitopak. Hindi ako kakain. Ayoko, hindi ako bigyan ng Jollibee. Yan, yung mga ganun nagtatantrums, 'di ba? Ito, alam nyo, tingnan nyo naman tong isa. Meron ho kasi nakapansin, no? Kasi kung nakita nyo lang yung suot ni PBBM na damit kanina. Teka, I'll show it to you. Nagulat din kasi yung aking kaibigan. Bakit biglang si PBBM nakadamit ng pang DepEd? Yun. Sabi ko, ako hindi ko alam bakit nakadamit na pang DepEd naman po etong si PBBM. Ito. Wait a second. Teka, ay makita. Where are you? Okay, eto po. Yun. Kanina lang ho yan. If I'm not mistaken, ito saan nga bang event ito? Parang sa opening yata ito ng palarong pambansa. Yun. Grabe. Siyempre, presidente ka, di ba? Ano naman ngayon kung magsuot ka ng DepEd? So, tawag dyan. Ano yun? Baka kasi tatanungin na naman ng media. Okay. So, kapag ka tinanong ng media, ano naman ngayon, problema ron pag tinanong ng media?
Oh, sige nga, tanong ko nga sa inyo, ano po bang masama kapagka tinanong na naman siya ng media? Kayo talaga ginagawan niyo naman ng issue, eh, ah. Hindi nga, tanong ko lang po sa inyo, ano po ba naman ang problema kapagka tinanong siya ng media? Eh, Vice President naman po natin 'yan. Oh, 'di ba? Ito po ba yung inaalala niya na baka tanungin uli siya? Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Hindi po sumagot ng ano 'yan, ng no comments, tito. Yun nga lang ho, parang walang kwenta yung sagot. Tingnan niyo. Hoy, sagot! Yes. So Yes. initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not Sus Mariosep. understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Grabe, no? Ginawa pang bobo yung mga Pilipino. Oh my God, que barbaridad. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my Okay. office, and I told him, Grabe, no? Tinanong lang naman siya kung ano yung ano ho ang nasa isip niyo, ano yung masasabi mo sa State of the Nation address or a message ni PBBM, 'di ba? Ayan na. Observation ang dineliver. Oh, tapos sasabihin nung iba, sayang kasi umalis sa DepEd. Wow, ayos ah. Parang yung nakakahiya naman po sa mga estudyante. Yung mga estudyante, nagagalit yung mga teachers, yung mga nanay kapag yung anak mahina ang utak umintindi. 'Di ba? Mahina yung comprehension sa madaling salita. Tapos yung kanilang DepEd secretary, yung reyna nila, mahina comprehension. My God! that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of Okay. President Marcos was Ano pa? Ano? on point and perfect. Yay! Putik. Walang Tumigil ka na nga. Alam niyo, sa tuwing ipapakita ko yun, eh, hindi ko maalis sa isip sa sarili kong gumanon, eh. Mapapagaya ako, eh. Eh, di ba imagine, Vice President mo, DepEd Secretary, ganyan. Buti na lamang po, ano na lang, 8 araw na lang siya doon. Di ba? Last day niya yung 19. O, hindi pala, 18 yung last day niya. Oh, grabe. Si Itok-Itok talaga, oh. Okay, ay sabi ni Juan Relief, Sarah appears not a good example for pupils. Ay, totoo po yun. Diba? Sa kanyang salita, na pananalita bilang Vice President, ay nakakahiya na nagpapatunay na walang alam din. Correct. Alam niyo, hindi naman ho kasi basihan po pagka-abogado, magaling. Hindi ho ganun yun. Ang dami nga akong kilalang abogado, magnotaryo nga, hindi marunong, eh. Walang law office. Oh, basta abogado. Pumasa naging abogado dahil po sa fraternity. Gano'n po kaimportante ang fraternity sa College of Law. Tanong niyo sa mga kaibigan ninyo na ano na nasa nag-law o yung mga abogado. Oh, lalo pag mababa ang grade, yung parang tipong pumasa lang, pasang-awa, ay gawa po ng fraternity 'yan. I remember when I was in college, the political science tayo. Sabi ng mga nauna sa akin, 'di ba, nagsimula ako sa school. Sabi na bilang transfer ako from Guzman Institute. So, automotive. Tapos nag
Pol-Sci. Ngayon, yung mga dumating ako ron, ang mga subject ko, dahil late student ako, mga pang third year, fourth year college. So graduating yung mga iba. Pag nami-meet ko sila, yung mga naging kaibigan ko, yung iba naging professor, tapos naglolo, na-advise sa akin, sali ka sa frat namin. Dito ka sa San Beda mag-aral. Putik, akala nila graduating na ako, di nila alam ano pa lang ako ron, kumbaga level ko pa lang doon, second year. Diba? And then kada bar ops yan, nakakakuha kami ng kopya. Sinasagot namin yung kami magkakaibigan din. Yung best friend ko rito, kapitbahay ko, nasa Canada na ngayon. Nag-ano kami, nag-brainstorming kami ron sa questionnaire. Minsan natatawa kami. Mas nakaka-nervous pa yung prof namin, si Professor Quiñones diyan sa University of the East Manila Pag yun na nagtanong. Lalo na sa international law. Ay, ako. Okay, so iwan muna natin ito. Basta masabi ko lang rito, bastos. Kabastusan itong gagawin ni VP Sara. I don't know kung meron na po tayong ganitong precedents na ang Vice President na na kaalyado nung kampanyahan, tapos hindi naging kalaban ng presidente, 'di ba? Naging magkakontra sila, and pagdating po ng State of the Nation address ay ini-snub ito. Okay, ngayon kung ang kinakatakot naman po yung matanong, yung itok-itok. Yan, kung ito po yung kinatatakutan, hindi naman niya po ito dapat katakutan. Di wag siyang dumalo sa PICC sapagkat yan naman po ay idinadaos yan sa PICC. Diba? Tinatanong yung mga bisita dyan ng mga government officials. Ay nako, my God. Alright, so iwan natin to. Sara talaga.